Kung ikaw ay guro at nag-aanda para maging isa sa kanila, siguradong alam mo na hindi lang tungkulin at responsibilidad ang dala ng profesyong ito. Meron din tayong mga karapatan at pribilehiyong dapat nating kilalanin, pahalagahan at ipaglaban. Sa advokasiyang ito, narito ang mahalagang katanungan tungkol sa profesyong ito. Ay ma'am, okay. Yung unang katanungan natin is, paano mo ipapaliwanag ang pagkakaiba ng karapatan at pribilehiyo ng isang professional na guro base sa umiiral na batas at professional na pamatinayan? Okay, so yung karapatan, the right is non-negotiable. The privilege is negotiable. That is the difference. Okay mo, nalinawan kaya po na ako. Okay. For the next question, ma'am, sa lahat ng nakasaad na karapatan at pribilehiyo ng mga guro, alin sa iyo ang pinakamahalaga at bakit ito critical sa pagganap ng iyong tungkulin? Okay, ang right na for professional development, and number one, it is because kung ini ang foundation, kung magpupaan ka sa, we all know that education is a continuous process. By that, kung magpadayon ka sa iyong pagskwela, mas damo ang imo i-share, mas damo ang imo i-share sa imo mga learners. Kaya di ba nasering nga, you cannot teach kung waray ka ni babaruan. If you do not have. So, you are going to have that right for professional development. For that, the main for our education is the child-centered. Asa na kami ada kita mga babaguhan atong curriculum. Ang curriculum. Yes, po. ma'am. May nakita yan sa senior high school, strengthen na yan ang atong curriculum. And the new curriculum Yes. for the series. So, ang atong tri-semester, magkakamayan ng mga series of seminar for the strengthen senior high school. Diri matuol sa mga ada sa social media na nasiring nga babal, wawara ang senior high school. Lugod is strengthen. Ano mas bongga no, ma'am? Ay, man. Sige, ma'am. Yung pangatlo, ma'am. Usa pa. Sige, ma'am. Another is the right sa aton mga teachers and professional respect. Number one, ito niya na kay Nano. Previously, sa amon time, talaga ang respect sa ginhatag sa natin mga kabataan, sa teachers na sa community aada. Pero yan na, baga nawawara na, tungkol sa mga right liwat sa mga children nga makuray na sila kon. So yan kinahanglan naton iton buhion nga ang right to professional respect from students, especially the community. Kaya diba? Kaya ang kuan na Pag ang rights and teachers na natatakpan hiya ang rights ng mga sa learners. learners kaya kasi di na pwede ko sa wayon kay kung kaday 888 masugod tayo. Siya na, 163. Diba? So opo 163 bantay pa ata 163 tapos ito na nga era mga rights tapos so aniya na ang mga kabataan kay masay nga may da sira mga rights pero dili sila maaram may da itong corresponding responsibility na dapat itong era mga rights dili liwat abusuhon nga ultimo ang teacher dili naman la maka good morning or ada nag-aatubang so sini pareho ki teacher ang tawon nag-agi-agian na di nga ni masing excuse me so sadto makurit may naghampang nga ni adto harayo ang paglakat That's ma'am, diba? experience kita. So yan na di na masing ka na ang iba may nasing uy ma'am sarang ko ano na kuwan pa era mga kuwan kay ganay na batas di nga ni mag-sorry so sa ito kinahanglan buwi o dito Bagahan. and values mo pinalaki gimbalik yan ang GMRC and values education as core subject. Bongga. Simple. Sige, ma'am. Thank you. Napaka-informative. Okay. Kuha na kita, ma'am. Pantulungan, ma'am. Okay. Ano mga pribilehiyo ng isang professional na guro ang madalas mong nakikinabangan at paano ito nakakatulong sa iyong paglago at pag-unlad bilang edukador?
unprivileged nga ginahatag ano sa kuan. Ang una, ang serengket nga labi dili sa school head, ang privilege nga ginahatag nga kada year sa amon is 5 days kuan ini nga first leave. Yung first leave, may da kami first leave mga 5 days. So ito, natatagan namon panahon na namon lahat mga health condition. Okay. Tutok kami sa trabaho. Tapos katima, panduwat na nung paini. Asya ang time namon nga mag-check up. Ako na naman dahil kalugarihon kay danay direct na kakabaro na may danang ilinga sa dawas. And another liwat, balik na liwat sa to, privilege liwat, usulog nga ginahatag na privilege nga, ito nga usa nga paglago, no? Ang privilege nga ginahatag sa mga teachers and also the school heads and attend trainings at different seminars. Oo. Labi na ang mga bagong curriculum, ang mga strategies, ang sa amo naman, instructional supervision. So, asya itong privilege nga ginahatag nga, kundiin, nakaka-acquire sa mga, labi na yan na kay ang gikinahanglan natin mga 21st century skills sa natin mga kabataan and 21st century skills sa natin mga teachers. So, that is the privilege. Asya nga, ni bagahan, kuan kasi di ba ma'am, na kuang kuan, ang ibabagahan, ang imo ka ni ma'am nakalakay or na-discuss kanina about forced leave. Yes. Ang 5 Ano ang pagkapareho ito nirahan? Wellness leave. Magula yan ang wellness leave. And wellness leave, para yan sa nga tanan. Oh. Pwede ang teachers, pwede nga ano yan ang mga kuhan, mga AO, mga administrative support staff, mga COS, pwede sila. Pero may bigla ito ng mga condition. Di rin luwat masinga, bisan na ano nga, mag wellness break ka, kay karuyang mo mag buwan na ini bakasyon dito. So may dalot itong mga before approve an auto superintendent and usang agency and head sa department, may dalot itong ginbabasihan ng mga requirements nga makatunay nga pwede ka sa wellness break. Sabi na ito nga nagkakamayana sa mga mental problem. So, may da mga asya ito nga, kinang gyapon mo, magkuhan-anay kay diba, may mga anxiety, may mga problema, mga kwentong. So, asya ito nga, pag-upay nga for all. And first thing is for students. May nakaya na naman po ang mga pagkakaiba-iba. Okay. Adi alam ko mga upan. May mga pagkakataon ba na naranasan mong hindi ganap na ipatutupad ang iyong mga karapatan bilang guro? Kung oo, paano mo ito hinarap o inaksyonan ng maayos? So far, wala na. So far, mata na yung privilege, mata na yung mga rights, okay man. So, waray man masarang nga i-dis. Ang akong last year nga first leave a day, may dangayan. Pero di rin masarang nga waray ka. Ginkuan na. So, ang akong first leave is dapat from Monday to Friday. Pero, pagtawag sa among supervisor, so meron nga, ando ka kaadlaw, ibabalhin la sa next week because ito nga duha kaadlaw may dalot ang district activity nga kinahanglan waray good o ang school heads kinahanglan waray good absent. So asya itong imbalhin la pero ito nga ko ang privilege kompleto gihapon ang 5 days na course imbalhin la pero not as nga disappear. Nga tanan okay man. So waray man ako na encounter nga waray ito ang i-grant. Granted man nga tanan. Yes, okay, thank you, ma'am. So, ari kitang mamuaton sa pangalan panglima. Paano mo binabalance ang paggamit ng iyong mga karapatan at pribilehiyo kasabay ng iyong pagtupad sa iyong mga responsibilidad at obligasyon sa paaralan, pag-aaral at komunidad? Okay, so in response to the privilege and the rights,
at akon man duwat din ginahatag the best nga akon services and performance nga ginahatag yes and nga tanan nga mga kinahanglanan nga services, instruction man iton, management of the school as a whole, and akon mga teachers nga tanan na manage ko ito. So asya ito ng akon response sa nga tanan nga ginahatag nga privilege and rights nga ginahatag sa akon. So ang kabalyo is good service. Good service. Tan kabukusan from students, san teachers, kabugusan, and the community itself. Bisan kung interview ka, modesty aside, modesty aside, hirap sa nagambog, pero bisan mag-interview ka sa mga kabataan, kilala sa nga ng estudyante. Yes, okay. Opo. Pansin na din ako rin. So, Pag, opo, ako natakatan ng espilahan, kabataan, teachers, community. Barangay official. Bisan mo pakiana ko na ako ang kinahatag ko nga service as in the whole approach nga ginahatag ko nga one good total as in kinahanglan nga holistic approach. Okay, Pao, alin nakita ka na itong pagpupuno? Ano ang iyong pananaw o mungkahi upang mas protektahan at mapabuti ang mga karapatan at regularyo ng mga professional na guro sa kasalukuyan? Okay, so ito man para maprotektahan, kinahanglan ang support sa government. Support of the government ang kinahanglan mo kay para mapadayon ito ng mga privilege and rights. Kaya kung waray support, ma-stop man ito. Kung waray support sa government, kung government man ito to the department, to the agencies. So kung waray support ang government naton, ini nga mga privileges and mga rights ito, mawala. O labi na ang compensation. So, ang amon lot dapat nga kinahanglan ang right and privilege liwat nga insakto nga compensation ang salary nga manihatag sa kada magturukdo. So that is nga dapat ang support from the government kinahanglan aada. Without sa government support, waray ang mga privilege sa mawawaray. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. May ano po ba, ma'am? May lang para sa mga katulad ko or sa mga mag-a-apply pa ng bilang isang guro. Okay, so ang ako nila one thing na kinahanglan ako na advice as a future teacher, as a future mentor, kinahanglan nila mag-oriented. So pag goal-oriented ka, ang imo goal is para sa kabataan. Kung ang imo goal para sa kabataan, child-centered ka talaga. So all in all, the commitment and dedication is there. So, ang determination mo, aada liwat. And also, love mo, ang imo work. Kaya kung ang imo pagkuhan as magti-teacher ka kay because masinga teacher na lang ako nala aton ko ang quote teacher na lang because kay masinga sige nababatian ko ito real story nababatian ko kay nano teacher na lang ko education na lang kay nano bisan na yes true ito nga pag education ka nga tanan talaga nga trabaho nga imo applyan labi na kung passer ka madali ka makasunod pero danay gin na misinterpret an kanan ko ansan o kanan education dida kanan suod ba sito to waray kit kwarto so diri sa maarab nga ang natanan tigang sa profession. Asa nga ba sa tinatawag ka na noble profession. So without teacher, all professionals waray. So one thing talaga goal-oriented. So pag goal-oriented, kailangan ada na ito masulod ng commitment and dedication. So kinahanglan luwat ang integrity and love forward. Alright! And goal-oriented ha? Kailangan ko na may dakang goal nga para sa kabataan nga maging madukwag holistically global competitive nga mga kabataan pag-abot sa kawan nga
a good Filipino citizen. Dire kay master nga mag-eskwela ka kay mas 21st century global competitive nga master nga makadto sa environment. Global competitive in the sense na makikig-compete kita bisan di nga nasyon kaya sa mga Filipino citizen makasabay because holistic nga approach, holistic nga mga abilities, capabilities, and imo, and skills na imo mga tutugdo, imo i-develop sa iya. Correct. So that is. Alright, thank you ma'am. As talaga asag boka. So thank you ma'am ha. Kumbaga ito parang ni kapuri talaga kay pero na ako kadis ang pinamili. Kasi mo pinala kay ano hinihira nagsuggest na adi ko ni ma'am kay mas mangkulo kay Bonal. Oh, karawod nga ni kay di pa ko nagpara kita na kay mga to ma'am. Salamat ha ma'am. Pasikalat sa kuan. Okay lang. So, thank you ma'am. Okay. Kaya Nagtula siya to ma'am. para sa imo, para malian ko makita ko luwat Yes, na. ma'am. Oo. Babawion ko lang ito, di papakita ko liwat ang among kaya lot na may puling sa community, sa eskwelahan, sa Matanan kinahanglan mo tanan siya. Bata din kinahanglan mo bata. Sige, ma'am, masyadong salamat.